Ang tanging dumarating lang ay ang mga mapanuring tingin at bulungan mula sa ilang kapitbahay na nakasaksi sa pagdating at pag-alis ni Doña Villaflor. Ang takot na baka bumalik si Doña Villaflor para kunin si Gio ay hindi maalis sa aking isipan. Si Aling Marta ang naging sandalan ko, laging nagpapaalala na huwag akong mawala ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga isdang nahuli ni Mang Cardo para ibenta, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming bahay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Si George. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang matandang lalaki na may malumanay na ngiti, ang kanyang ama, si Don Gregorio Lorenzo, Nesce. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Kaba? Takot? O kaunting pag-asa? Leona, Hija, bati ni Don Gregorio, ang boses niya ay mahinahon at puno ng kabaitan, malayong malayo sa lamig ni Doña Villaflor. Pasensya na kung naabala namin kayo. Nako, Don Gregorio, tuloy po kayo, sabi ko, medyo nahihiya sa ayos ng aming bahay. Si George naman ay tahimik lang sa likuran ng kanyang ama, ang mga mata niya ay nakatuon sa akin, mahirap basahin ang emosyon. Nandito kami para makipag-usap ng maayos, sabi ni Don Gregorio, umupo sa silyang kawayan na inalok ko. Alam ko na ang lahat, Leona. Ikinuwento na sa akin ni George ang nangyari. At gusto kong humingi ng paumanhin sa ginawa ng asawa ko. Napatingin ako kay George, nagulat. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya sa kanyang ama ang tungkol sa ginawa ni Doña Villaflor. At lalong hindi ko inaasahan ang paghingi ng tawad mula sa isang Lorenzo. Wala po yun, Don Gregorio, mahina kong sagot. Meron, Hija, giit ni Don Gregorio. Walang ina ang may karapatang paghiwalayin ang mag-ina o ang isang ama sa kanyang anak. Alam kong nasaktan ka ng husto at labis kong ikinalulungkot yon. Ang mga salita ni Don Gregorio ay parang balsamo sa aking sugatang puso. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat ng ito, naramdaman kong may nakakaintindi sa akin. Si Gio po, tanong ni George, ang boses niya ay nag-aalala. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya mula nang dumating sila. Nasa loob po, naglalaro, sagot ko. Tumayo si George. Pwede ko ba siyang makita? Tumango ako. Sumunod ako sa kanya papasok sa silid kung saan naglalaro si Gio ng kanyang mga lumang kotse-kotsehan. Nang makita ni Gio si George, biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Gov, sigaw niya, sabay takbo at yakap sa mga binti ni George. Bumalik ka. Napangiti si George, isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Lumuhod siya para magpantay sila ni Gio. Bumalik ako, Campen. Namiss kita, eh. Namiss din kita, Gov, sabi ni Gio, sabay halik sa pisngi ni George. Pinanood ko sila mula sa may pintuan, kasama si Don Gregorio. Ang puso ko ay puno ng halo-halong emosyon. Saya, dahil nakikita kong masaya si Gio. Lungkot, dahil naaalala ko ang mga taon na ipinagkait ko sa kanila ang ganitong mga sandali. Kamukhang-kamukha niya si George noong bata pa siya, ano, sabi ni Don Gregorio, habang nakangiting pinagmamasdan ang kanyang anak at apo. Tumango ako. Opo. Alam mo, Leona, sabi ni Don Gregorio, nang ikwento sa akin ni George ang lahat, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit kay Villaflor, awa sayo at pagsisisi. Pagsisisi dahil bilang ama, hindi ko agad nakita ang mga problema sa aming pamilya. Huwag po kayong mag-alala, Don Gregorio. Ang mahalaga po ay nandito na kayo, sabi ko. Nagtagal pa sila ng ilang oras. Si George ay hindi halos humiwalay kay Gio. Naglaro sila, naghabulan sa dalampasigan, nagtampisaw sa dagat. Nakita ko kung paano unti-unting lumalabas ang pagiging ama kay George. Ang paraan ng kanyang pagtingin kay Gio, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga tawa, lahat ay puno ng pagmamahal. Sa isang sandali, habang naglalaro sila ng buhangin sa tabi ng dagat, biglang huminto si Gio at tumingin ng seryoso kay George. Gov, sabi ni Gio, ikaw ba ang papa ko? Natigilan si George. Tumingin siya sa akin na nakaupo hindi kalayuan, naghahanap ng sagot. Tumango ako ng bahagya, isang senyas na okay lang. Muling bumaling si George kay Gio, hinawakan ang maliliit nitong kamay. Anak, ako ang papa mo. Ang mga mata ni Gio ay biglang napuno ng luha. Talaga, papa? Anak,
Talagang-talaga, sabi ni George, ang boses niya ay medyo nanginginig na rin. Niyakap niya ng mahigpit si Gyo. Naramdaman kong may mainit na likidong dumaloy sa aking mga pisngi. Ang eksenang iyon, ang pag-amin ni George, ang pagtanggap ni Gyo, ito ang matagal ko nang ipinagdarasal. Bago sila umalis, kinausap ulit ako ni Don Gregorio. Leona, alam kong marami pa kayong dapat pag-usapan ni George. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Pero gusto kong malaman mo na nandito kami para suportahan kayo. At tungkol kay Villaflor. Huminga siya ng malalim. Kakausapin ko siya. Hindi ko hahayaang guluhin pa niya kayo. Nagpasalamat ako ng lubos kay Don Gregorio. Ang kanyang pagdating ay nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ko mula sa isang abogado. Si Doña Villaflor pala ay naghain ng kaso laban sa akin, child custody at alienation of affection daw. Gusto niyang kunin si Gyo at parusahan ako sa paninira ko raw sa pamilya nila. Halos manlumo ako sa narinig. Akala ko tapos na ang gulo. Pero mukhang nagsisimula pa lang. Nang malaman ni George ang tungkol sa kaso, agad siyang bumalik sa isla. Sa pagkakataong ito, hindi na siya galit. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay determinasyon. Huwag kang mag-alala, Leona, sabi niya, hinawakan ang aking mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ako ulit mula nang magkita kami. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Hindi kita pababayaan. Lalabanan natin si Mama. At ginawa nga niya. Sa harap ng publiko, sa isang press conference na ipinatawag mismo ni Doña Villaflor para siraan ako, lantarang kinontra ni George ang kanyang ina. Ang babaeng tinatawag ninyong maninira ay ang ina ng aking anak, mariing pahayag ni George, sa harap ng mga kamera at mikropono. Si Leona ay isang mabuting ina, at si Gyo ay ang aking anak. Walang sinuman, kahit pa ang sarili kong ina, ang may karapatang paghiwalain kami. Ang tapang ni George, ang kanyang paninindigan, ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi na ako nag-iisa. May kakampi na ako. Sa tulong ni Don Gregorio at ng mga abogado ni George, nailaban namin ang kaso. Lumabas ang katotohanan. Napatunayan na walang basehan ang mga akusasyon ni Doña Villaflor. Ang korte ng batas ay pumanig sa amin. Pero ang mas mahalaga, sa korte ng puso, ang pagmamahal ng isang ina at ng isang ama ay muling nagtagpo. Nakita ko ang pagsisikap ni George na bumawi kay Gyo. Araw-araw siyang bumibisita sa isla, o kung minsan ay dinadala niya si Gyo sa syudad para mamasyal. Unti-unti, nakikita ko ang pagbabalik ng dating George, ang mapagmahal, maalaga, at masayahing George na minahal ko. Isang gabi, habang pinagmamasdan namin si Gyo na mahimbing na natutulog, kinausap ako ni George. Leona, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, sa inyo ni Gyo, sabi niya, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Patawarin mo ako kung naging marahas ako sa'yo noong una. Hindi ko lang matanggap agad ang lahat. Naiintindihan ko, George, sagot ko. Pareho tayong nasaktan. Pero gusto kong malaman mo, patuloy niya, na gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Para maging tunay na ama kay Gyo, at para subukang ayusin kung anuman ang natitira pa sa ating dalawa. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kilig sa aking puso, isang kilig na matagal ko nang hindi naramdaman. Ngunit kasabay nito ang takot. Handa na ba akong magtiwala ulit? Handa na ba akong buksan muli ang puso ko? Ang tatak ng pagkamagulang ay hindi maikakaila. Nakita ko ito sa bawat kilos ni George, sa bawat ngiti niya para kay Gyo. At kahit gaano kasakit ang nakaraan, may isang bahagi sa akin na umaasang ang tatak na iyon ang magiging daan para muling mabuo ang pamilyang matagal ko nang pinangarap. Pero ang pagpapatawad at paghilom ay isang proseso. At hindi ko pa alam kung hanggang saan ako dadalhin ang prosesong ito. Ang sigurado lang, handa akong harapin ang bukas, kasama si Gyo at marahil kasama rin si George. Kahit na nanalo kami sa kaso laban kay Doña Villaflor, at kahit pa araw-araw nang nagpapakita ng pagsisikap si George, para kay Gyo, hindi pa rin ganap na mapanatag ang puso ko. Ang sugat na dulot ng 5 taong pag-iisa, ng pagtataboy, at ng mga kasinungalingan ay malalim. Hindi ito basta-basta maghihilom sa ilang araw o linggo lang. Si George, ibang-iba na nga siya sa dating George na nakilala ko. Mas matatag, mas seryoso, at may bigat na ng responsibilidad bilang isang ama at isang lingkod bayan.
Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakikita ko pa rin ang bakas ng lalaking minahal ko, ang kanyang mga ngiti kapag kalaro si Gyo, ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin na maihalong pagsusumamo at pag-asa. Hindi ako agad nagpaubaya. Maingat ako sa bawat kilos, sa bawat salita. Natatakot akong masaktan muli. Natatakot akong umasa na naman tapos ay mabibigo lang. Si Gyo ang naging tulay namin. Sa pamamagitan niya, unti-unti kaming nagkakaroon ng mga pagkakataong magkausap, magkasama, kahit patungkol lang sa mga pangangailangan niya o sa mga kwento niya sa eskwela. Isang hapon, habang sinusundo namin si Gyo mula sa daycare center, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming dalang payong. Nagmamadali kaming sumilong sa waiting shed, basang-basa. Si Gyo, tuwang-tuwa pa sa ulan, pero kami ni George ay parehong aligaga sa pagpupuna sa kanya para hindi siya magkasakit. Okay ka lang, tanong ni George, habang inaayos ang buhok kong nabasa ng ulan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa aking pisngi. Isang simpleng haplos, pero nagdulot ito ng kakaibang kuryente sa aking katawan. Ang kilig, nandito na naman. Okay lang, sagot ko, medyo nailang. Si Gyo ang inaalala ko, baka lagnatin. Huwag kang mag-alala, malakas ang batang yan, sabi ni George, ngumiti. Mana sa'yo. Nagkatinginan kami. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, sa maliit na waiting shed na iyon, parang huminto ang oras. Ang ingay ng paligid ay nawala. Tanging ang mga mata naming nag-uusap ang naroon. Mga matang puno ng mga hindi masabing salita, ng mga damdaming pilit naming itinatago. Leona, sabi niya, ang boses niya ay seryoso. Alam kong mahirap para sa'yo ang lahat ng to. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa inyo ni Gyo. Handa akong gawin ang lahat para mapatunayan yon. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Alam kong iba na ako sa George na minahal mo noon, patuloy niya. Nagbago na ako. Tinuruan ako ng panahon ng mga pagkakamali ng sakit. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, Leona, hindi nagbago. Nandito pa rin. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ko. Ang sinseridad sa kanyang boses, ang lungkot sa kanyang mga mata, lahat ay nagsasabing totoo ang kanyang sinasabi. Nang tumila na ang ulan, naglakad kami pa uwi, tahimik. Si Gio ay karga-karga ni George, mahimbing nang natutulog sa kanyang balikat. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang isipin ang mga sinabi niya. Ang dating George na mapusok at medyo pabaya, ngayon ay isang responsableng ama, isang lalaking handang harapin ang kanyang mga pagkakamali at itama ang mga ito. Ibang-iba na nga siya. At ang pagbabagong iyon, sa halip na itulak ako palayo, ay unti-unti akong hinihila pabalik sa kanya. Dumating ang araw ng linggo ng wika sa eskwelahan ni Gio. May munting programa at palaro. Si Gio, kasama ang kanyang mga kaklase, ay may presentasyon. Nakaupo kami ni George sa audience, kasama ang ibang mga magulang, parehong proud na proud sa aming anak. Nang tawagin ang grupo ni Gio para sa kanilang tula presentation, masigla siyang umakyat sa entablado. Nang matapos ang kanilang presentasyon, tinawag ng teacher si Gio. Gio, sino ang mga kasama mong nanonood ngayon? Tanong ng teacher. Ngumiti ng malapad si Gio at itinuro kami. Ayon po si Nanay Leona ko. At si Papa George ko. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman kong namula ang aking mukha, pero kasabay nito ang isang mainit na pakiramdam sa aking dibdib. Papa George. Ang sarap pakinggan. Pagkatapos ng programa, habang kumakain kami ng merienda, may lumapit sa aming ilang reporter. Nabalitaan siguro nila ang tungkol sa iiskandalo ng gobernador at ang kanyang iitinatagong pamilya. Governor Lorenzo, totoo po ba ang mga balita na may anak na kayo sa labas? Diretsong tanong ng isang reporter. Nakita ko ang pagkainis sa mukha ni George, pero pinigilan niya ito. Hinawakan niya ang kamay ko, isang kilos na nagbigay sa akin ng lakas. Humarap siya sa mga reporter, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Si Gio naman, na kanina lang ay abala sa pagkain ng spaghetti, ay napatingin din sa kanila, marahil ay nararamdaman ang pagbabago sa. Una sa lahat, panimula ni George, ang boses niya ay matatag at malinaw, hindi ko itinatago ang aking pamilya. Sila ang inspirasyon ko, ang lakas ko. Tumingin siya sa akin, tapos kay Gio, isang tinging puno ng pagmamahal at proteksyon.
Ito si Leona, ang ina ng aking anak. At ito si Gyo, ang aking pinakamamahal na anak. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kamay sa loob ng pagkakahawak ni George. Ang kanyang mga salita, simpleng pag-amin lang, pero para sa akin, ito ay isang malaking deklarasyon. Governor, pero bakit ngayon lang po namin nalaman ang tungkol sa kanila? Usisa pa ng isa pang reporter, hawak ang kanyang recorder na tila ba isang sandata. Huminga ng malalim si George. May mga personal na dahilan kung bakit hindi agad na isapubliko ang lahat. Mga bagay na kailangan naming ayusin bilang isang pamilya. Alam ninyo, ang buhay ay hindi laging perpekto. May mga pagkakamali, may mga hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap at itinatama. Ang kanyang mga salita ay hindi lang para sa mga reporter, kundi para na rin sa akin. Isang pag-amin sa kanilang mga naging pagkukulang at isang pangako ng pagbabago. Ang masasabi ko lang, patuloy ni George, ang tingin niya ngayon ay diretso sa kamera, ay mahal na mahal ko ang aking anak. At gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama sa kanya. Si Leona naman, siya ang babaeng minahal ko, minamahal ko, at mamahalin ko pa. Marami kaming pinagdaanan, pero naniniwala akong mas titibay kami dahil dito. Hindi ko na napigilan ang mga luhang namuo sa aking mga mata. Luha ng pasasalamat, ng ginhawa at ng isang bagong pag-asa. Ang George na nasa harap ko ngayon ay hindi lang isang gobernador, hindi lang isang ama, kundi isang lalaking buong tapang na humaharap sa kanyang nakaraan at handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Governor, may mensahe po ba kayo para sa inyong ina, si Doña Villaflor, tungkol dito? Matapang na tanong ng isa pang reporter. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni George. Alam kong mahirap para sa kanya ang sitwasyon nila ng kanyang ina. Ang aking ina, sabi ni George, pinipili ang kanyang mga salita, ay mananatiling ina ko. Mahal ko siya. Ngunit umaasa akong darating ang panahon na maiintindihan niya na ang kaligayahan ko ay nasa piling ng aking sariling pamilya, kasama si Leona at si Gyo. Ang pamilyang ito ang aking prioridad. Pagkatapos ng maikling interview, lumayon na ang mga reporter. Naiwan kaming tatlo, kasama ang ilang mga usyosong magulang na nakikinig sa gilid. Okay ka lang, tanong ni George, ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala. Tumango ako, pinupunasan ang aking mga luha. Salamat, George. Para saan? Para sa lahat, sabi ko. Para sa pag-amin mo. Para sa pagtatanggol mo sa amin. Ngumiti siya. Wala yon. Dapat lang. Pamilya kita. Sa isang sulok ng Gife, hindi kalayuan sa amin, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Doña Villaflor. Nakatayo siya roon, tahimik na nakamasid. Hindi ko mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha. May bahid ng galit, ng pagkadismaya, pero may nakita rin akong isang kislap ng lungkot. O baka guni-guni ko lang iyon. Nang magtama ang aming mga mata, umiwas siya ng tingin at dahan-dahang umalis. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang presensya roon, o ng kanyang tahimik na pag-alis. Pero sa sandaling iyon, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang nararamdaman ko, isang bagong antas ng tiwala kay George, isang bagong pag-asa para sa aming pamilya. Ang seremonyang pampaaralan na iyon ay naging isang malaking hakbang para sa aming lahat. Ang pag-amin ni George sa publiko ay hindi lang nagbigay linaw sa mga usap-usapan, kundi nagpakita rin ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa amin ni Gyo. Habang pauwi kami, hawak-hawak ni George ang kamay ko sa isang kamay, at si Gyo naman ay masayang naglalakad sa pagitan namin, hawak ang aming mga kamay. Para kaming isang normal na pamilya. Isang pangarap na akala ko'y hindi na matutupad. Naitay, sabi ni Gyo, humihinto sa paglalakad at tumitingin sa amin. Masaya ako. Napangiti kami ni George. Masaya rin kami, anak, sabi ni George, ginulo ang buhok ni Gyo. Ang dating George na kilala ko, na puno ng pangarap para sa sarili, ay napalitan ng isang George na may mas malalim na pangunawa sa buhay. Isang George na natutong unahin ang kapakanan ng iba, lalo na ng kanyang pamilya. Ang pagmamahal niya ay hindi na lang puro kilig at matatamis na salita. Ito'y naging isang pagmamahal na handang magsakripisyo, magpatawad at magsimula muli. Ang pagbabago sa kanya ay hindi nangyari ng biglaan. Ito'y isang proseso na hinubog ng panahon, ng sakit, at ng walang sawang pag-asa.
At habang tinitingnan ko siya, ang lalaking minahal ko noon pa man, alam kong handa na akong suklian ang pagbabagong iyon ng sarili kong pagpapatawad at pagtitiwala. Ibang-iba na nga ang dati kong mahal. At sa pagkakataong ito, ang pagbabagong iyon ay para sa mas ikabubuti naming lahat. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang buhay namin ay unti-unti nang bumabalik sa normal, o mas tamang sabihin, sa isang bago at mas pinagandang normalidad. Si George ay naging isang mapagmahal at presenteng ama kay Joe. Hinahati niya ang kanyang oras sa pagiging gobernador at sa pagiging tatay. Madalas, pagkatapos ng kanyang trabaho sa Kapitolyo, dumidiretso siya sa Isla de San Lorenzo para makasama kami, o kung minsan naman ay kami ni Gio ang pumupunta sa syudad para doon magpalipas ng gabi sa bahay nila. Ang relasyon namin ni George ay dumaan sa maraming pagsubok, pero sa bawat hamon na aming nalampasan, mas lalo kaming tumitibay. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom, napapalitan ng mga bagong alaala na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad. Ang kilig ay naroon pa rin, pero mas malalim na ngayon, mas makahulugan. Hindi na ito yung parang teenager na pag-ibig, kundi isang pagmamahalang subok na ng panahon. Si Doña Villaflor naman, matapos ang nangyari sa school event ni Joe, ay naging kapansin-pansin ang pananahimik. Hindi na siya gumagawa ng anumang hakbang para guluhin kami. Minsan, nagpapadala siya ng mga regalo para kay Joe, na tinatanggap naman namin ng may paggalang, kahit pa may kaunting alinlangan pa rin sa aking puso. Si Don Gregorio ang nagsilbing tulay sa pagitan namin at ni Doña Villaflor, laging nagpapaalala na bigyan pa ng panahon ang kanyang asawa. Isang Sabado ng umaga, ginising ako ni George ng maaga. Mag-empack ka ng damit natin, Leona, pati na rin ni Joe. May pupuntahan tayo, sabi niya, may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Saan naman tayo pupunta? Tanong ko, medyo nagtataka. Basta. Surprise, sabi niya, sabay kindat. Sumakay kami sa isang bangka, hindi ang pampublikong bangka na karaniwan naming sinasakyan, kundi isang pribadong yate na halatang inarkila niya. Si Gio ay tuwang-tuwa, panay ang takbo sa deck, habang kami ni George ay nakaupo sa isang tabi, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Saan ba talaga tayo pupunta, George? Nagiging misteryoso ka na naman, sabi ko, habang isinasandal ang ulo ko sa kanyang balikat. Niyakap niya ako. Malalaman mo rin. Makalipas ang ilang oras na paglalayag, huminto ang yate sa isang pamilyar na lugar. Ang Isla de San Lorenzo. Pero hindi kami dumaong sa dating port sa halip, pumunta kami sa isang liblib na bahagi ng isla, kung saan may isang maliit at magandang cove na napapaligiran ng mga naglalakihang bato at may pinong puting buhangin. Naaalala mo ba ang lugar na to, Leona? Tanong ni George, habang inaalalayan niya akong bumaba ng bangka. Si Gio naman ay nauna nang tumakbo sa dalampasigan, masayang naglalaro. Napatingin ako sa paligid. Naaalala ko. Dito kami unang nag-date ni George, noong mga estudyante pa lang kami. Dito niya ako unang hinalikan. Ang lugar na ito ay naging saksi sa simula ng aming pagmamahalan. Paano mo nahanap ulit to? Tanong ko, hindi makapaniwala. May mga paraan, ngiti niya. Gusto kong dito natin balikan ang lahat. Dito nagsimula at sana, dito rin magpapatuloy. Habang papalubog ang araw, naglatag si George ng isang picnic blanket sa buhanginan. May dala siyang basket na puno ng pagkain at inumin. Simpleng salo-salo, pero para sa akin, ito ang pinaka-espesyal. Pagkatapos naming kumain, habang si Joe ay abala sa paggawa ng sandcastle, lumapit sa akin si George. Lumuhod siya sa aking harapan, hawak ang isang maliit na kahon na pelus. Bigla akong kinabahan. Ang puso ko ay kumakabog ng sobrang bilis. Alam ko na kung ano ang mangyayari. Leona, panimula niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. Alam kong hindi naging madali ang lahat para sa atin. Marami tayong pagkakamali, marami tayong nasayang na panahon. Pero sa kabila ng lahat, isa lang ang hindi nagbago, ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang buhay ko, Leona. Ikaw at si Gio ang lahat-lahat sa akin. Binuksan niya ang kahon, at bumungad sa akin ang isang napakagandang singsing na may maliit na diamante. Simple lang pero kumikinang. 5 taon na ang nakalipas mula nang dapat sana iginawa ko to, sabi niya, ang mga mata niya ay nagsisimula ng mamasa-masa. 5 taon na naantala. Pero ngayon, sa harap ng ating anak, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat,
gusto kong itanong ulit sa iyo. Leona Cruz, will you marry me? Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Luha ng saya, ng pag-ibig, ng walang katapusang pasasalamat. George. Sagot ko, habang niyayakap siya ng mahigpit. Pakakasalan kita. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Perpekto. Bagay na bagay. Si Gyo, na nakamasid pala sa amin, ay biglang tumakbo papalapit. Yehey! Magpapakasal na sila nanay at tatay, sigaw niya, sabay yakap sa aming dalawa. Natawa kami ni George. Ang aming munting anghel, ang aming tulay, ang aming inspirasyon. Nang biglang may isa pang boses kaming narinig mula sa di kalayuan. Mukhang may namiss akong importante. Napalingon kami. Si Doña Villaflor. Nakatayo siya sa gilid ng cove, kasama si Don Gregorio. Hindi ko alam kung paano sila nakarating doon. Bigla akong kinabahan ulit. Ano na naman kaya ito? Ngunit sa halip na galit o pagbabanta, isang kakaibang ngiti ang nakita ko sa mga labi ni Doña Villaflor. Lumapit siya sa amin, lalo na kay Gyo. Apo, sabi niya, ang boses niya ay malambot, isang bagay na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Lumuhod siya sa harap ni Gyo. Pwede bang yakapin ka ni Lola? Nagkatinginan kami ni George. Si Gyo, na medyo nag-aalangan pa noong una, ay dahan-dahang lumapit kay Doña Villaflor at niyakap ito. Naramdaman kong napaiyak si Doña Villaflor habang yakap-yakap si Gyo. Isang yakap na matagal na niyang dapat ibinigay. Patawarin mo si Lola, apo, ha? Patawarin mo ako sa lahat. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Leona, patawarin mo rin ako. Naging makasarili ako. Nabulag ako sa pride. Pero nakikita ko ngayon kung gaano kamahal ni George kayo ni Gyo. At kung mahal niya kayo, dapat mahalin ko rin kayo. Hindi ako makapagsalita. Ang paghingi ng tawad mula kay Doña Villaflor ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Pero nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Salamat po, tita, sabi ko, ang boses ko'y medyo nanginginig pa. Villa na lang, hija. O mama, kung gusto mo, ngiti niya. Ang eksenang iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa tabi ng dagat, kasama ang mga taong pinakamahalaga sa buhay ko, ay parang isang panaginip. Ang sakit ng nakaraan ay napalitan na ng paghilom. Ang mga hidwaan ay napalitan na ng pagpapatawad. Ang pamilyang dati wasak ngayon ay buo na muli. Nakatayo kaming lahat sa dalampasigan, pinagmamasdan ang magandang tanawin ng dagat. Si Gyo ay nasa gitna namin ni George, hawak ang aming mga kamay. Si Don Gregorio at Doña Villaflor ay nasa tabi namin, nakangiti. Ang pangakong di na ulit mawawala, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig namin ni George, kundi tungkol sa isang pamilyang muling nabuo, pinagtibay ng mga pagsubok, at pinagbuklod ng pagmamahalan na walang kapantay. Ang Isla de San Lorenzo, na dati naging simbolo ng aking pag-iisa at pagtatago, ngayon ay naging saksi sa aming bagong simula, sa aming walang hanggang kaligayahan. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, kailangan nating masaktan, kailangan nating lumayo, kailangan nating magsakripisyo. Pero sa huli, kung ito'y tunay at wagas, hahanap ito ng paraan para muling magtagpo, para muling mabuo, para muling magbigay ng pag-asa. At sa aming pamilya, ang pag-asang iyon ay kasing liwanag ng araw, kasing lawak ng dagat, at kasing tibay ng mga batong nakapaligid sa islang naging tahanan ng aming puso. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Leona, George, at ng kanilang pamilya. Narating na natin ang wakas, at hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang tuwa at pasasalamat ko na sinamahan ninyo ako sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang bawat sakit ni Leona, ang pagkalito at galit ni George, ang inosenteng pagmamahal ni Gyo, at maging ang mga pinagdaanan ni na Don Gregorio at lalo na ni Doña Villaflor. Para bang nandoon din ako sa bawat tagpo, nakikinig sa bawat usapan, at nakikiramdam sa bawat pintig ng kanilang mga puso. Hangad ko talagang maipadama sa inyo ang bawat kilig, tampuhan, sakit, pag-asa, at pagbangon, kasabay ng pagpapakita ng ilang aspeto ng ating kulturang Pilipino na malapit sa ating puso, ang init ng pamilya, ang halaga ng komunidad, at ang tibay ng loob sa harap ng pagsubok.
Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso at isipan mula sa kwentong ito, iyon ay ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Na ang pag-ibig, sa kabila ng lahat ng sakit at hindi pagkakaunawaan, ay nananatiling isang makapangyarihang puwersa na kayang buuin muli ang anumang nasira. Na ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba kundi para na rin sa ating sarili, ang tunay na susi sa paghilom at kapayapaan ng kalooban. Na ang pamilya, sa iba't ibang anyo at hugis nito, ang ating sandigan, ating tahanan, at ang ating pinakamahalagang yaman. At higit sa lahat, na ang pangalawang pagkakataon ay laging posible para sa mga pusong handang magbago, umamin sa pagkakamali, at magmahal muli ng buong buo. Gaano man kabigat ang pagsubok, gaano man kadilim ang kahapon, laging may liwanag na naghihintay kung pipiliin nating buksan muli ang ating mga puso. Sana'y napukaw ng kwento ni Leona at George ang inyong mga damdamin at nag-iwan ito ng mumunting aral sa inyong buhay. Kung ito'y inyong nagustuhan, huwag sana kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o sinumang sa tingin ninyo'y makakarelate o makakakuha ng inspirasyon dito. At syempre, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng inyong mga komento, saloobin, o kahit anong paborito ninyong eksena o aral na napulot ninyo. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo, at nasasabik akong marinig ang inyong boses at mabasa ang inyong mga kaisipan. Muli, maraming salamat sa pagbibigay buhay sa kwentong ito sa pamamagitan ng inyong pagbabasa. Kayo ang tunay na inspirasyon sa likod ng bawat pahina. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.